Hi guys, it's Daniela again. For today's video, it is all about Wattpad. Tagal na akong reader na Wattpad since high school. I think yung una kong nabasa na book is yung For Bad Boys in Me by Blue Maiden, and after nun nagtuloy-tuloy na, hindi ko na natigilan hanggang nakakabili na ako ng libro, hanggang sa mga bagong labas ng mga story is talagang hindi ko na natitigilan magbasa. Natigil lang ako, I think, nung college na. First year college, natigil ko na yung pagbabasa ng Wattpad. And hanggang ngayon, hindi ko na siya na-uninstall ko na yung Wattpad. Wala na. So, ngayon, marami na kasi naglalabasang adaptation ng Wattpad. At isa sa mga yon yung mga binabasa ko talaga. And actually, nanonood ako matagal na ng mga adaptation. Simula pa nung Wattpad present pa lang siya sa TV5 hanggang sa naging movie. And then ngayon, nung Viva is nag-adapt na sila ng mga story talaga. Ang butya ng Section E, University series. Then yung latest nila is yung I Love You Since 1892. And hindi ko pa napanood yung mga yon. Sa University series, I think ang 4 lang napanood ko. Yung latest nila kasi yung Avenue of Diamond. Tama ba? Avenues of Diamond. Yun yung last ko. And hindi na ako nakapanood ng another series. Ang mutya ng Section E, hindi ko natapos. Hindi ko alam kung anong episode ko natigilan manood, basta hindi ko siya natapos. Then may bagong labas na naman ngayon, which is ang I Love You Since 1892. And gusto ko siyang mapanood kasi marami nagsasabi na hindi daw nila nagustuhan yung story, yung adaptation. Actually, mataas naman talaga ang expectation ng tao talaga sa story na to, kasi parang ang story na to is legend, kumbaga. Ganyan. Yung parang walang makakapantay sa story na to. Literal na pinag-isipan. Yung mga character, yung settings, pinag-isipan. Yung story mismo, pinag-isipan. So, talagang expected ng mga tao na maganda yung adaptation nito. And I think ka-issue din yung story na yung adaptation na to doon sa actor. Kasi ang expected nila is, yung dati pa talaga, expected nila dati pa na si Janela Salvador and Marlu yung gaganap. Pero ang nangyari, hindi sila yung gaganap na actor. I think, di ko alam kung bakit. Siguro hindi under ng Viva yung actors na yon. Yun, doon sila nagkagulo. I mean, doon nawala yung expectation nila sa adaptation na to. And ang pumalit ay I think si Heaven and Jerome and sino pang isa? Joseph Marco. Gusto ko panood itong series na to. So, sisimulan ko siya sa trailer ng I Love You Since 1892. I think ongoing na to sa Viva ngayon. Di ko lang alam kung anong episode na siya. Basta ongoing siya. So, first is yung trailer. Tignan natin yung trailer. Malay natin, di ba? As a Wattpad readers, syempre, iba rin talaga expectation ko. Kasi, yung sa pagbabasa pa lang, talagang malawak na imagination mo eh. Titignan natin kung na-meet ba ng series na to yung expectation ng iba at expectation ko. So, let's start sa trailer. Viva 1. Webtoon. Production din siya. Pumasok ka, Carmela. Huwag kang mahiya sa sarili mong tahan. I mean, isa rin sa kaya gusto nila si Janela kaya gusto nila si Janela as a Carmela is kasi si Janela is talagang kikay. Parang Inglesera, ganyan. Ang book kasi, si Carmela is talagang kikay rin and parang Inglesera. So, nung nalaman nilang sa Heaven is hindi nila ma-imagine na ganun yung magiging character na Heaven dito sa series na to. Kaya, ganyan talaga. Expectation talaga ng mga tao.
siya si Carmelita Montecarlos. Namatay siya nung kasing edad mo pa lamang siya. Bakit kamukhang kamukha ko siya? Diary ito ni Carmelita. Basahin mo para mas maintindihan mo ang kwento nila. Ang pag-iibigan natin ay muling maisusulat sa araw ng ika-4 na pagkakataon. Wait. Yung pagbabasa nun, yung parang ang pag-iibigan natin ay mauulit sa ika-4 na pagkakataon. Dapat hinighlight nila yon kasi, or dapat ginandahan na nila yung paano magbasa sa heaven. Paano basahin na heaven, dapat more on feelings, ganon. Para sa akin ha, yung linya yun eh. Yun yung linyang hindi mo wala-wala sa isip ng mga Wattpad readers. Yun ang araw na yun. Carmelita? Nasaan ako? Anong lugar to? Kailangan ko umuwi! Sa panahong ito, mabubuhay ka bilang si Carmelita. Paano ba ako makakabalik? Bukas ng pinto, Pinagkasundo sina Carmelita at Juanito ng kanilang mga magulang. nakaabang. Pero nabago ang lahat nang pinatay si Juanito sa araw ng kanilang kasal. Kailangan pigilan ng tadhana. Hindi kayo maaaring magkatuluyan ni Juanito. What if sabihin ko na lang sa kanila na hindi ako si Carmelita? Nagaling ako sa future. Walang ibang daan pabalik sa panahon mo, kundi mo matapos ang misyon mo dito. Huwag kang mag-alala, Binibini. Andito ako para saluhin ka. Actually, Dear Diary. Para sa akin lang ha, I don't know kung ano yung opinion ng iba, is parang sa trailer lang to, na hindi ko pa nakikita yung chemistry ni Heaven and Jerome. So, pero malay natin, pag napanood ko na yung buo, yung series, malay natin, makita natin yung hinahanap kong chemistry. So, let's continue. Hindi pwedeng palaging ganito. Kailangan ko siyang iwasan or else hindi ako makakabalik sa panahon ko. Naluloka, Carmela. Suportado ko ang mga pag-iisang dibdib. Akala ko hindi mo na makakalimutan si Leandro. Leandro? Sino si Leandro? Actually, may mga na ako nakakalimutan sa story. Kasi napakahaba nun. Grabe. Parang isang chapter, parang pwede nang maging libro. Pwede na maging chapter 1 sa research yung isa ka chapter dun sa story na yun. At alam kong marami akong makakalimutan. May nakakalimutan akong scenes dun sa story and isa na yun si Leandro, okay? Hindi ko na matanda si Leandro sa story. I don't know kung babasahin ko ba ulit or papanoorin ko na lang to muna. Basta, pero meron pa rin ako talagang naalala ng mga scenes, pero hindi lang talaga, hindi na siya buo, katulad ng dati. So, isa na doon si Leandro. Hindi ko na maalala si Leandro talaga. Nabalitaan ko, ikakasal na raw kay Juanito. Aking gagawin ang lahat upang tayo ay Ito si makamit. Joseph ito yung gusto nilang maging Dr. Clyden. Bakit kayo nalinabas si Joseph sa Viva? Samantalang nung Viva, nung casting sa Avenues of the Diamond is gustong-gusto ng mga tao si Joseph as Dr. Clyden. And ngayon, hindi nangyari kasi nga may nakapagsabi na hindi daw under ng Viva si Joseph Marco. Pero bakit nandito si Joseph Marco sa I Love You Since 1892? Sige.
Okay lang yan. Leandro, kilala mo ba talaga ako? Bibining Carmelita, Ginoong Leandro, panganib ang aabutin ninyo sa oras na may magbigay mali siya sa inyong dalawa rito. Carmelita, may sulat bang ipinadala sa'yo si Juanita para sa akin? Hindi na niya kasi ako sinulatan mula nang bumalik siya rito sa Maynila. Magkasama sila ni Carmelita sa handaan ng isang gobernador noong isang araw. Bakit tila pakiramdam ko iniiwasan mo ako? Oo, no! Hindi ako pwede ma-inlove kay Juanito. Mas masaya ako kapag ikaw ang aking kasama. Mas magana ang pakiramdam ko pag ikay aking napapangiti. Kalaunan, naging malinaw na sa akin na umiibig na ako sa'yo. Mahirap mangako na di na kita isipin. Huwag mong kalilimutan na kahit anong mangyari sa kahit anong lugar, hihintayin kita. Okay. Alam ko sa sarili ko na hindi na ako maliligtas sa katotohanan. Nahuhulog na ako sa kanya. Nagustuhan mo ba, Binibining Carmela? Okay. Maganda naman yung trailer. Sa trailer, okay, may chance na magustuhan ko. Okay? Kasi marami na ako hindi nagugustuhan na adaptation. At nade-disappoint na ako kasi ang ganda-ganda ng story. Ang ganda-ganda ng story niya. Tapos pagdating sa adaptation, bakit ganyan? Yun lang naman yung problema ko. And dito sa series na to, ano hindi, di ba? Excited na akong mapanood tong series na to. And sana talaga maganda tong series na to. Dito ko natatapusin ang video na to and see you in the next video. Bye-bye!